Guys, pasok ko ito sa Osmeña Park. Yan, Osmeña Park. Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito ko ngayon sa Rizal Park guys, dahil nga galing ako sa Jumaa. Narating ako ng Friday prayer. At kulimlim ang langit. Baka uulan ito. Kaya di ako naglalayo dito sa downtown. Kaya nga baka umulan. At least dito lang ako sa downtown nga. At upo na tayo guys. Makikiramdam baka biglang bumungos ang ulan. At least malapit lang tayo sa sakayan ng bangka, sakayan ng jeep para makauwi sa bahay. Ang lugar natin sa Sandawa ay pag umulan ay nabaha. Masahin yung sapatos pagka nakataon. So dito muna ako, wala namang kaganapan dito sa downtown. Walang traffic, walang mga unusual na mga ganap. At normal ang buhay dito sa Davao City guys. Nakikita niyo naman, yan ang paligid. O diba? Normal, very normal dito guys. O diba? Normal. So today is Friday. It is a cloudy day and I feel that mukhang ulan. So dito lang ako, bala ko pumunta sa Gmall pero nagbago na isip ko. Uwi na lang siguro ako dahil naantok ako. Maaga kasi akong gumising kanya yung umaga dahil nga madaling araw ang kain namin kasi nga pag fasting ka kailang madaling araw kain ka na. Tapos ang ulit na kain noon maming gabi na around before 6 o'clock. So wala kaming intake kahit anong klaseng pagkain, tubig man yan o liquids. So nandito tayo ngayon guys sa Rizal Park para magmasid sa paligid kung ano meron. Wala naman tayong titignan, wala tayong pwedeng salihan. So ganyan lang talaga ang buhay dito guys sa Davao City. Very normal. Ang pamumuhay dito normal din. Basta trabaho lang tayo, tuloy lang ating trabaho, tuloy ang ating hanap buhay. Kung anong mayroon dito gusto tayo, tuloy-tuloy lang. Basta ang atin lang intindihin ang ating sarili para tayo manatili maayos ang ating buhay, diba? Pero nagbalak na talaga ako guys, magnegosyo na lang. Sa edad ko na to talagang dapat mag-negosyo na lang. Problema nito, kung anong inegosyo natin. Nagbala kong mag-ice cream, magkano trabaho, tulak-tulak lang eh. Hindi ka naman magsisigaw dahil nga mayroon kang bill, di ba? Problema, saan ko ilagay yung aking kariton? Pinangupahala naman ako, liit na aking kwarto. Tapos sa baba namin, nabaha pag umulan, wala naman ng shade. So hindi mag-materialize. Nagbalak din akong maglako ng mga kakanin. Lalagay ko lang sa aking meron akong doon yung SM bag, yung para siyang market bag. Doon ko ilagay yung aking ang aking mag-angkat ako ba ng mga kakanin. Tapos ibibinta ko doon sa labasan namin. Mayroon doon, marami may ganoon, siguro madalawa, tatlong umpok-umpok doon na may lamis. Isang lamisa lang siya, isang maliit na lamisa lang, saka isang upuan na plastic. Pero yung iba naglalako, nilalako nila. Lakad lang. Mga alas 9, alas 10, ubos na yun eh. Kasi marami ang mga dumadaan nga, lalo na mga nagtatrabaho sa call center, nadaan doon, nabili. Mabinta doon, suman, biko, puto, kutsinta, mga ganyan. So balak ko sanang ganun. Pag hindi na ubos, pwede mo kainin, di ba? Mas maganda kung may thermos. Bibinta ka ng kape kasi nagkahanap din yung kakain ng kape. Pero mabinta talaga dito yung turo-turo. Yung ituro mo, sandugin ko. Wala naman tayong pwestong malaki kasi. Yun ang advice sa akin ng aking tinirang boarding house. Kung makakita lang ako maliit na pwesto, kahit natag 5,000 lang, buhay na ako nun. Tapos doon na lang ako tumira sa area na yun. Wala lang akong makita ngayon. Ang pinakababas dito 10,000. Dati may mga 5, 7, 8. Pero ngayon wala na. Hindi ka makakita ka sa dami ng mga nagre-renta rito. So
bago pa ko dito sa Davao, mayroong gano'n nakikita ko 5,000 lang, 7,000 hanggang 8,000. Gusto ko kasi magtinda-tinda na lang. Kaya walang grocery ba? Sari-sari store ganyan. Wala pa, hindi pa tayo nakakita ng gano'n eh. So, pero maghanap-hanap pa rin tayo. Pag ganito kasing may edad na dapat relax na lang, di ba? Pa-vlog-vlog na lang sa tindahan. Di ba? May vlogger na gano'n umunlad sa lahat ng mga namimili sa kanila binablog niya Ano yon? Kilala nyo? Siguro nakarelate kayo, no? Yung mga ganun ba? At least masaya ka sa buhay mo, di ba? Makikita ka na, nagbablog ka pa, nakikita ka pa sa social media, o meron ka pang business, di ba? Masabi. Pero karamihan sa mga vlogger ngayon, puro prank. Papakitaan, payabangan ng maraming pera eh. Yung iba naman naniniwala. Yung pala, binibili lang pala yung pera na yun. Nabibili pala yun sa Shopee. Saan bang social media pwede bilhin yun? Ay, buhay talaga, no? Para lang makainganyo ng mga manonood. But I'm not mentioning kung sino yun. Madami ang gumagawa, guys. Prank lang. Kaya nga social media eh. Marami ang mga prank, mga vloggers. Isa akin naman, personal lang to eh. So yun lang guys, sa aking may balita sa inyo ngayon guys. Sana yun nasiyahan kayo at ako'y nag-update lang dito sa aking buhay dito sa Davao City. Nandito pa rin ako, nagtatrabaho ko sa iCor Philippines as a call center agent guys. So yun ang aking company. At ang aking destinasyon doon sa Site 2. Doon sa may likod ng SM Lanang. At minsan din na-assign din ako sa Site 1 with different account. Ngayon binalik naman kami sa aming dating account. So balitaan ko na lang kayo guys kung anong mga ganap dito sa aking pagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Davao City as a call center agent. Yun lang guys, yan lang mga vlog ko sa nito. Nasiyahan kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aking channel. Yun, Kadina TV.